Good morning, good day guys. So welcome to my vlog again. So for those na na ano ba yan? Nadudulas ako. For those who are first time, please click subscribe and like and hit the notification bell so you will be updated to my channel. Kahit ano lang, kahit 20 subscribers lang. Okay, masaya na ako doon. So this is another showing provincial life, lifestyle, and pagmumuni-muni sa paligid, pagmumuni-muni sa buhay. By the way nga pala, for those who didn't know, I'm Noel. So I originally grew up in Binyan, Laguna, but currently staying right now in my maternal grandmother's province that we called as in Aklan, specifically in New Washington, Aklan. So the purpose of my channel is also to re ma-reunite yung mga Aklanons all over the world, and of course vlogging within promoting the local tourism, especially of the Western Visayas or the Panay Island. So, kung meron tayong kung pupunta tayo ng Iloilo, we will also go there. Magva-vlog din ako para din makita natin yung ganda ng Iloilo, kasaysayan ng Iloilo. For all you know, disclaimer, this is only my experience. So, kung meron man ako nabanggit na information na for example mali, you can comment down below to correct it. Tao lang naman tayo, 'di ba? So today is low tide ngayon, kung napapansin niyo. Low tide. Ang ganda ng dagat kasi low tide siya. So makikita mo talaga. Lubog na lubog ako sa dagat. I mean, lubog na lubog sa dagat, lubog na lubog sa buhangin. Pagpasensyahan niyo po ang aking Tagalog. As much as possible, pinag-aaralan ko po ang editing, yung editing skills ko. Ah, Pinag-aaralan ko po mag-edit, pero gusto ko pong maging raw yung mga ina-upload ko po sa YouTube na mismong unscripted at saka yung totoong totoo, yung galing sa sarili, idea mo talaga. Dahil minsan, sa panahon ngayon, bihira na lang tayo makakita ng totoo talaga. Karamihan fabricated or minsan it's only an illusion. So, sige, tuloy lang tayo. By the way, alam nyo ba ang New Washington before, may pier dito na karamihan ng mga barko nang galing ng Maynila dito dumadaong bago pumunta sa, I think, Iloilo pa yata, or somewhere in Mindanao or somewhere in Cebu. That is, yun yung nasa Dumaguete Pier. Kaya itong bayan na to before, I think before mid-2000s, sa mga taga New Washington dyan, ano naman kayo, comment down below kayo. I think that was before mid-2000s nung tinigil na yung pier. Kasi nauso na yung Roro noon, and roll on, roll off na yung Katiklan naman sumisikat, especially yung Boracay. The Aklan province is not only about Boracay itself, although yun talaga pinagmamalaki ng Aklan province, yung pristine beach ng Boracay. But not only that one,
We have also the Buruanga, yung katabing municipality ng Malay, if I'm not mistaken, na nasa border na siya ng Antique. Uh, ano rin siya, what do you call this? Maganda rin ang ano doon, ang buhangin, white sand and very pristine, malamig kahit mainit. So dadayuhin din. But hopefully lang sana yung mga turista din naman is what do you call this, galangin and hopefully ayusin yung hindi yung parang sinisira natin. Okay, kasi this is only my opinion. Ang Boracay Island is masyado nang nagiging uh, what you call this, commercialized. No, masyado na siyang overhype, ika nga. So, the Boracay Island is very natural, very natural. Yeah, it's really a natural place. What I mean is it's it has a paradise look, typical paradise look in the 90s and early 80s. Somewhere there in between, but as development goes on and investors comes in, unti-unti nang nagbabago yung Boracay, especially yung nasa looban ng Boracay Island. Me myself, even though I'm from Aklan, I'm from this province, ang last ko pang punta sa Boracay, believe it or not, is around 20 years ago. Kasi iba-iba din yung mga napuntahan ko. But still, Boracay is the number one for the Aklanons when you will ask them kung anong mapagmamalaki ng Aklan. But like what I have said before, Aklan is not only the Boracay itself. Punong-puno kami ng mga kultura ng tao at mga magagandang tanawin, mga kabundukan, and kabuhayan. Marami-marami pa. Parang nahihirapan ako magsalita. O shy type ba? Oh, shy type. So, dito, pupunta tayo sa isang lugar sa baryo namin na kung saan ito yung popular na paliguan ng mga tao ba. We call that bato, hideout. That is hila-hila fishing. That's a tradition here in New Washington. Okay, so yan yung pinaka-traditional fishing namin dito sa New Washington, Aklan. Kung saan, ganyan lang. Ilalapad lang yung net, tapos sabay nang kukunin. Kaya hila-hila kasi on both sides, hinihila. Hello. Hi, ayan, hi daw. Okay, so kasama sila sa mga naghihila-hila. Maraming nagaganyan dito. Minsan, merong, what do you call that? Minsan, merong huli. Ani yung sasabihin ko sana. Minsan merong huli, minsan wala. So,
standby muna tayo sa kanila. Sana merong huli sila. Sana may mga sumabit na isda. O mga maliliit na isda. Parang wala. Sige, sige. Let's go on to this rock formation. This rock formation, yan. Diyan yung paliguan namin. Dito lang ha, sa barangay na kung saan ako nakatira. Dito kami palaging naliligo. Yan. Have you seen this one? Maalog-alog ba? Sabihan niyo ko kung maalog-alog ha. Ang sarap ng hangin. Kanina sobrang init. Ha? Oo. Ha? Noel. Nowelle. Sa YouTube ba? Oo. Ha? Oo naman. Sige. O, ayan. Say hi. Okay. Okay. So, sabi ko sa inyo, this is our favorite spot here kung saan kami naliligo. Ang mga, actually, hindi lang taga-barangay Fatima ang naliligo dito, kundi din, taga-barangay Ochando, kasi nga yung rock formation, we call this bato. Kaya din yung, kaya din yung lugar namin, tinawag na, within the barangay, may sitio pa. Yun yung lugar namin talaga. We called it Sitio Bato because of this one. Ito yung rock formation. Ay, sayang, hindi ko napakita. Ayan, yan yun. Yung bundok. Pero bakit ganon? Okay. Yan yung bundok, yan yung bato na tinatawag. Kaya bato. Bato means the rock formation itself. Okay. Sige, punta tayo dito. Ang ganda. Ganda. Okay. See? Oh, yan. So, sa mga taga-Aklan dyan, especially yung mga taga New Washington, na nasa malayong lugar, na nasa abroad, sana itong video na to is parang kahit papaano, pinalapit kayo ulit. Pinalapit. I mean, pinadama sa inyo ang inyong bayan na kung saan, syempre, dito kayo hinubog, no?
So yun yung purpose ng aking ng vlog na to, na mareminis ninyo and at the same time magkaroon ng connection ang mga lahat ng aklano. Naks! Kakandidato ba ako? Hindi ako kakandidato ah. Para magkaroon ng connection lahat ng mga aklanon sa iba't ibang panig ng daigdig. So tignan nyo, ganyan yung hila-hila. Pero parang ang lalim. Parang ang layo na ng ano nila, oh. Dati hanggang dito lang yan. Saan kayo maghihila-hila dito? Okay. Sige ha, kuna namin. Promote natin. Hindi kasi kailangan mo rin, para lang sa mga hindi nakakaalam, sana tama ako, sa mga mangingisda dyan, kailangan mo rin kasi lawakan yan eh. Kasi kung hanggang doon ka lang, hanggang yung maliit lang yung sakop mo, good luck sa'yo ah. So kailangan din medyo doon ka sa mga malalim na parte. Oh, sa mga naghila-hila dyan nung panahon ng kabataan nila. So now, ito, yung bato na to, is also signifying the boundaries between the two barangays, Barangay Fatima and Barangay Ochando. Ang lola ko po talaga ay taga Barangay Ochando. Pero kasi yung tita ko, which is yung pinsan ng mama ko, siya po ang taga Barangay Fatima. Bali yung lupa nila is situated between the two barangays, Barangay Ochando and Barangay Fatima. So sige, puntahan natin. Sa susunod na mga vlog ko, puntahan natin yung mga iba't ibang barangay din, especially ang poblasyon dito sa dito sa New Washington. Like what I've said, as much as possible, I will promise to you that um, we will discuss more here about the province of Aklan, and even kung matatag na yung channel ko, maraming subscribers, pati yung mga genealogy ng mga Aklanon families, even copies, and also the tourism, no? Because this island has much more to offer. Hopefully, nandito pa ako next year sa bansang Pilipinas. Oo, kasi yun sana ang project ng vlog ko. Pero kung hindi naman ha, patuloy pa rin ako. Expect me that patuloy ko pa rin yung advocacy ko and yung YouTube channel ko to connect the Aklanons around the world, and of course to connect to take part for our heritage. So this is the Ochando. Kung mapapansin nyo, yung Ochando rin, mas ano siya, what do you call that? Malawak pa siya. So medyo malayo na yan. So that's it. So hanggang dito na lang po mga kapatid. Sa susunod na ating episode, samahan nyo naman ako. We'll visit as soon as possible yung the Ochando. Okay? So thank you very much. God bless.